Okay guys, welcome sa continuation ng ating part 2. For this video, try natin mag-solve gamit ang 3-moment equation, okay? So, muna siya sinabi dito, meron na tayong beam na nagkikarry ng uniformly distributed load na 200 Newton per meter. Tapos meron daw siyang 3 supports spaced 3 meters apart shown below. Pakita na lang natin para makita natin. Yan. So, pinapahanap niya yung value ng X, moment sa B, at saka yung reaction natin. Okay? So, ang reaction, sabi niya dito, dapat daw yung length ng X nito makapag-produce dapat ang maging condition ng beam natin. Itong tatlong vertical reaction mo dyan, pare-pareho daw. Okay? O shall be the same, sabi niya. So, yun yung gagawin natin. Okay? So, ngayon, ang gawin muna natin is palitawin natin yung reaction. Yan. So, dahil pare-pareho siya lang ng reaction, isang variable na lang gamitin natin. Okay? Okay? So, RRR. RRR. Okay, so, ngayon, kung makikita nito guys, lahat yan internal rollers. So, ibig sabihin guys, may moment tayo dyan. Okay? May moment tayo dyan. And yan ang itsura ng moment natin. Okay? Itong moment mo sa isang support, pareho lang yan ng kabilaan. Iba lang yung direction. Okay? Pareho lang yung kabilaan. Okay? So, yun. Ngayon, ang gagawin natin, syempre, dahil 3 moment yan, kailangan natin gamitin yung formula ng 3 moment natin. Okay, so, ayan, sana naalala nyo pa. So, habang ayan, screenshot nyo na lang, try nyo post, sulat nyo, or kung ano man, gagamitin natin yan, okay? Pero bago yan, syempre, diba, na pinakita natin yan, ito, madali lang naman copyin yung mga yan, susulat mo lang yan. Maliban dito, kailangan muna nating makuha to, okay? Kung maalala nyo, ito diba, 6A1A over L, itong part na to. Ito yung may kinalaman sa moment diagram mo sa bawat span, okay? Ngayon guys, kung titignan nyo, pareho lang, symmetrical yung beam mo ito. Tama? Itong span mo dito sa left. Guys, hindi pala kasama tong overhang, Tandaan natin itong span ng 3 moment. From unang support, gitna, huli. So, ibig sabihin, itong nasa loob lang yung sakop niya. Hindi kasama yung nasa labas, ha? Mula lang yun sa support na A hanggang support na C. Okay? Yun lang ang sakop. Okay? Ngayon guys, kung titignan nyo, symmetrical naman yung ating beam, no? So, ibig sabihin, kung ano man yung value nito sa kaliwa, yun din ang value nito sa kanan kasi symmetrical lang yan. Okay? So, isolve na lang natin siya sa isang span para matipid tayo sa solution. Okay? Ngayon guys, para makuha natin yun, diba? Meron tayong formula doon kanina, yung palal, yung palal, diba? So, kaso pang point load lang yun, no? Uniformly distributed load tayo dyan. So, pakita natin paano natin siya gagamitin, okay? So, focus muna tayo dito sa left span. Ito, left span. Ito, naka-highlight. Ang gagawin natin dito, guys, magka-calculus tayo, okay? Ang gagawin natin, mag-select lang tayo ng small amount, no, na strip. Mag-select tayo ng strip dyan. Ang strip na yan, yung kapal niyan, tawagin nating dx. Ang distance niya naman mula sa A is x. Okay? Ngayon guys, dahil magka-calculus tayo, ito yan, no? 6a, ito yung formula, ito yung ano natin, di ba, value. Ang formula niyan, di ba, ito. Pakita natin yung kanina. Ito, yan, tama? PAL2 minus AL squared minus A squared over L. Okay? Paki-screenshot din yan, no? Tandaan nyo. Ayan, so, di ba yan? Ano yung x dyan? Yung x dyan is yung A. Distance mo mula sa left support, tama? X. Ano ang 3 squared? Yun yung L squared mo. Ang L mo dyan is 3 meters span. Minus A squared. Ang A mo nga ulit is x, tama? Over 3. Okay? Ano yung P? Ang P mo dito guys, dahil uniformly distributed, paano mo ba kukunin yung resultant or yung P ng isang uniformly distributed load? Di ba yun yung W or yung value ng distributed load multiplied by length? Ang length nga natin dito, di ba, sobrang nipis na dx. So, ang resultant mo dyan is 200 times dx. Ayun siya, 200
times dx. Sana nag-gets yun, no? Ito yung p na part, 200 dx. So, a L squared minus a squared over 3. Okay? And ayan na. Pag nag-integrate tayo, guys, always from the left, no? Always from the left. So, from 0 to 3 tayo mag-integrate. Kasi full span yung load natin. Paano kapag putol? O, di hanggang dun ka lang, papunta dun. Okay? Pero syempre, mag-iiba yung value mo dito. Ang A mo kasi dito, referred from the left support. Okay? So, iti-tweak nyo ng konti. So, yan yung value natin, 1,350. Huwag na natin kunin yung kanan kasi symmetrical nga yan. Siya din yan, 1,350 din. Okay? So, dahil nakuha natin yan, pwede natin gamitin yung formula natin. Okay? Okay guys, so since nakuha na natin siya, ngayon try natin, ipa-plug in na lang natin siya sa ating, ang tawag dun, sa formula natin. Okay? Ngayon guys, baka naisip nyo dito, ito yung formula natin. Na paano yung EI? Ito, yung EI. Na paano to? Ba't wala siya? Okay guys, ang EI kasi, kung mapansinin nyo, kapag constant ang EI sa beam, or usually kapag wala namang binanggit sa problem, tulad nito, automatically assumed as, ang EI mo, pare-pareho lang sa bawat span. So, kung pare-pareho lang yan, bawat span, tanggalin mo yung subscript, pare-pareho lang naman yan. Pwede mong i-multiply both sides sa EI. Okay? Para ma-cancel yung denominator nilang EI. Cancel lahat yan. Okay? Saan mapupunta yung EI mo? Dahil nag-multiply. Mapupunta na dito siya sa right side. Eh guys, yung problem natin na to, wala namang binanggit na settlement ng support. So, 0 tayo dito. So, magiging 0 multiplied by EI. 0 lahat. Kaya yung formula natin, hindi mo na kailangan ng EI. Hindi na natin siya isasama dito. Ayun, tama. Ngayon guys, ito yung MA. Ito yung MC. Okay? Ngayon, saan galing yan? Ba't ganyan? May value tayo agad. Eh guys, di ba sabi natin, ang moment mo sa mga internal roller, pareho lang yung kabilaan. Tama? Pansinin nyo tong MC. Dito tayo sa MC mag-analyze. Ang moment mo dito, yun din ang moment mo dito. Eh, kung titignan mo siya dito sa part na to, sa kanan na part, ano mapapansin mo? Anong klaseng support yan kapag hinati mo to dito? Anong klaseng support yung may moment and may vertical reaction? Fixed support. So, pag hinati mo yan dito, pwede mong ituring yan as fixed support dito. Ayan yung beam mo. So, ano meron ka dyan? Meron kang cantilever part. Eh, paano ka ba kumuha ng moment sa cantilever support mo? Mag-moment ka lang sa kanya, tama? Ano moment na to? Uniformly distributed load. That is 200 multiplied by X. Yun ang resultant. Ano distance itong resultant? X over 2. Tama? So, 200X, yung resultant, multiplied by X over 2. That is simply 200X squared over 2. Okay? So, yun ang ganun din sa MA kasi, ano yan ganun din naman symmetrical, tama? And also guys, kung mapapansin nyo, yun, negative sila, no? Negative. Sinundan natin yung sign convention kasi ang assumption natin, yung mga kanan na part nila, counterclockwise. So, dahil counterclockwise is negative. Negative sila. Yung kaninang yung sign convention na binanggit ko sa last video. Okay? Ngayon, ano tong 3? Yan yung length. Tama? Kasi ang formula natin, di ba? Ayun, no? ML. Mobile Legends. No? So, ML. Moment mo sa A, length ng span mo sa unang part, which is 3. Kaya yun. No? Ito yung MA, ito yung L. Minus 2MB multiplied by yung pag-add mo lang yung dalawang, yung nasa formula naman yung kung na-screenshot nyo, pag-add mo yung dalawang length ng span, 6. Minus, ganun din, katulad nito, dahil symmetrical. Okay? Plus yung 6A natin. Eh, dalawa yan, di ba? Isa dito sa span na to, isa dito sa span na to. Eh, symmetrical lang. 1,350 pareho yan. Times 2 na lang natin. Okay? Equal to 0 kasi nga wala tayong settlement ng support. Okay? Ngayon guys, ito na ang una mong equation. Wala ka pang masasolve dyan kasi X and MB, dalawa variable mo. So, dalawa variable mo, kailangan mo dalawang equation para masolve yan. Okay?
Saan natin kukunin isa nating equation? Okay guys, kung pansinin nyo to, try natin hatiin sa gitna. Tapos harap tayo sa kanan. Tama? Kakasabi ko lang kanina, di ba? Kapag hinati mo yan, para ka lang meron ka lang cantilever part dyan. No? Okay? Pag hinati natin tong part na to, actually hindi siya cantilever kasi may support ka dun no? Pag hinati mo tong part na to, ito lang ang mga lilitaw. Yung moment mo dito, ang moment mo dito hindi nakalitaw kasi internal moments yung mga yan, hindi mo naman hinati tulad nito. So nakatago sila, huwag mo silang pansinin. Try natin hatiin to dito, tapos mag-moment tayo sa B. Okay? Pag nag-moment tayo sa B dyan guys, ano lang malilitaw? Yung moment ng resultant ng ng applied load and yung moment ng reaction mo. Paano yun? May reaction tayo, another variable. Hindi guys, meron kasi sinabi dito na ang reaction mo daw at all supports shall be the same. So ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin na itong 200 yung buong resultant na to, paghahatian lang nilang tatlo. So technically, kaya mong i-represent tong R in terms of X. Tama? Pakita natin. Moment tayo sa B. Okay? Ano tong 200x plus 3 squared over 2? Ito tong part na to. Tama? 200 yan. Anong length niyan? X plus 3. So, anong resultant niyan? 200 multiplied by x plus 3. Yun yung part na yun. Kalahati is x plus 3 over 2. Tama? Multiplied by x plus 3 over 2. Kaya ayun siya. Nakasimplify lang yan. Okay? Yan ang moment nung applied load mo. Ano to? Ito yung sa reaction. Okay? Ano ba yung total resultant mo dito? Yung uniform load multiplied by length. Ano ang total length mo dito? Diba? 200 multiplied by total length. Total length is x plus 3 plus 3 plus x. Or simply 6 plus 2x. Okay? Yan ang resultant. Ang resultant na yan, pag-ahatian ng tatlong support. Kasi sabi nga niya, a-assume dapat daw ang tatlong reaction mo pare-pareho lang. Okay? So, divide mo lang ng 3. Yun ang reaction mo dito sa part na to. Okay? Divide mo ng 3. And then, moment ka dun sa B. Ang moment arm niya is 3. Multiplied by 3. Okay? Minus, dahil nga hinati mo tong part na to, lumitaw yung internal moment niya. Yung MB. Minus kasi susundan natin yung assumption natin na sign na negative counterclockwise. Okay? Negative MB. Okay, kung papansinin mo guys, dalawa equation natin na meron tayong X and MB. X and MB. Okay, so hindi ko napapakita paano i-transpose yan guys. No? Kaya-kaya nyo na yan. Pwede mong i-transpose mo tong MB, may value ka na ng MB in terms of X. Pasok mo dito. Kung hindi ka siya sa calcu, simplify mo ng konti. Okay? So, pag ni-shift solve mo yan, syempre, paborito natin shift solve. Yan ang makukuha nating X. 1.319 meters. Okay? Ayan. Alright? So, dahil meron ka ng X, kaya mo na rin makuha to. MB. Ayun ang MB natin. Okay? So, pa-plug in mo lang yan dyan. So, ayun, check na natin yung unang dalawa. Okay? And then, calculate natin reaction. Again, ito ang reaction mo. Tama? Ito ang reaction. Tama? Ayan na yung reaction natin So, yan na yun. Tama? So, meron tayong X. Plug in mo lang yung X dyan. Shift solve. Actually, hindi mo na pala shift solve. Press equal lang. Ayan na ang reaction natin. Okay? So, ayan. Medyo mabilis lang siya. No? Medyo ano lang yung sa una. Medyo nakakalito siguro yan. Lalo na sa paggamit ng formula. Basta tandaan nyo lang to. Okay? And also, guys, another info. Ang 3 moment, guys, medyo may limitation siya. Kunwari, fixed beam. Okay? Dalawang moment mo dyan, tama? Kung gusto mo gamitin ng 3 moment equation, di ba sabi niya, kailangan mo daw ng 3 span. Ng 2 span. Dapat kasi 3 ang support mo. Paano to? 2 lang support. Wala kang MB? Hindi ganun yun, okay? Kapag kulang yung support mo, guys, kapag kulang, mag-add tayo ng imaginary beam dito. Okay? Yan, imaginary beam, okay? Na ang value ng length nito is 0. Okay? Ang value ng moment mo naman din is 0 din.
Okay? So, kumbaga parang filler lang yan sa equation. So, technically, makakancel din yung first term. So, dito, sa first span mo na to, ito ang span mo niyan. Ito A, ito B, ito C. Okay? Wala kang value ng A, pero meron kang value ng B and C. So, magiging parang 2MB something yan, plus yung MC natin. And yung L nila, no? Yan ang unang equation mo. Kailangan pa ng isa. Ang next mo naman na span, sa kabila ka naman mag-imagine, no? So, ginagawa natin yan, guys, kapag kulang yung support mo. And also, kulang equation mo. Meron ka ring imaginary beam dito. Ang L nito 0, M nito is 0. So, ito naman ang magiging bagong, wait lang, erase natin. Ito na ang magiging bago mong A, B, C. Paano pala yung 6A1 mo dyan? Di 0 ka din. Tama, 0 din. Wala. Imaginary nga lang. Kasi, kumbaga ano lang yan guys, no? Parang placeholder lang sa formula natin, okay? Actually, kahit di mo na gawin yan, basta ma-imagine mo lang. Basta lagyan mo lang ng placeholder, no? Ito ang MA mo, so MA plus yung 2MB, ano mo dito, kung ano man yung nilagay mong variable dyan. And yun. Pero technically, yan din naman yung C, tama? MB. Wala kang C0. So, yun, makukuha mo yung formula. Meron kang dalawang equation with 2 unknowns, no? So, ganun lang siya gawin, yung 3 moment. Basta kasi ang limitation ng 3 moment, dapat 3 yung support mo. Wala kang support, kulang, add ka ng imaginary length. Okay? Ganun lang siya gamitin. So, guys, yun lang. Sana na gets nyo yun. If ever may tanong ulit kayo, try nyo lang i-comment. Baka masagot natin yan. Okay? And guys, thank you again for watching. Sana may natutunan kayo. See you sa next video natin. Okay? Bye-bye!